Magang morning po sa ating lahat. So ngayon guys, maglo-long ride kami. First long ride namin matama. So kaming dalawa lang dahil yung dalawang anak ko ay hinatid ko na sa terminal dahil pupunta kami ng bukid. Uwi kami ng bukid ngayon. Then si ate ay sumama na sa akin mag-ride. At yun, biyahe na nga kami at unang stopover namin ay dito na sa Hinigaran. Hindi na namin na-video yung ibang mga lugar kasi medyo madilim pa talaga yung biyahe namin kanina. So nakarating kami dito is around 5. Mahigit. So yan, kung taga Hinigaran po kayo, kung taga Negros kayo, alam niyo yung lugar na to, yung nandito sa bandang kanan is yan yung po yung simbahan ng Hinigaran. Tapos yung nasa bandang kaliwa, yan po yung kanilang plaza. Yan. So nag-ano lang kami dito dahil nga medyo pagod na rin. Yun, magtutuloy-tuloy na rin kami. Yan. Nag-ano na si ate, nagbabay na siya kasi sinabihan ko na sa kanya na tara, tuloy na tayo para hindi kami masyadong mabutan ng init ng araw. Yan. Yan, biyahe na ulit. So, ang biyahe talaga namin ay umabot ng 2 oras o 3 oras na biyahe from Bacolod to Kabangkalan at from Kabangkalan papuntang Bukid. Pero napakahaba pero napakasarap naman ang feeling. At syempre nakarating kami ng safe sa lugar na kung saan maaming pupuntahan. So yan, ito na yung palabas papuntang Binalbagan na side. So medyo makikita niyo yung lugar is talagang puro tubo yung puro tubo yung nasa paligid. Magkabilang side is talagang makikita niyo yung ng tubo. Yan. Yung iba ay nakakuha na, kaso yung iba is hindi pa nakukuha. So kita niyo yung lugar is medyo yung si Mamang Araw ay nagpapakita na dito sa side na to. Yan guys. So tamang chill lang ride namin magkama. Unang first ride namin ito kasi siya ay wala pa. Hopefully magkaroon siya ng sarili niya at makapag-ride siya lang mag-isa. Okay? Lagi ko naman pinaano sa kanya na lagi mag-iingat. And then this time, andito na kami sa Binalbagan. So kung alam niyo talaga yung lugar na to, alam niyo yung side na dinadaanan namin. So dito ay malapit dito sa may Shell. Ayan. Then nadaan na siya sa akin na dumaan muna kami ng 7-Eleven. At yun nga, siguro dahil nagutom, yun, siyempre, dali-dali tayong nag-stop over muna dito sa 7-Eleven at bumili siya ng kanyang pagkain na gustong kainin. So, pero maya-maya ay mabibiyahe din kami kasi nga inaano namin na hindi kami masyado maabutan ng init. Kasi alam niyo naman, pag mainit is talagang at yun, dito na, nagbiyahe na ulit kami. Tuloy-tuloy na yung biyahe namin at dito ay hindi na namin naanuhan yung Imamaylan na side. Ngayon, nandito na kami sa Kabangkalan. So, yan yung Binikwel. Yung side na yan, sa bandang kanan. So, ito na yung way papuntang Kabangkalan. Sa proper ng Kabangkalan. So, kasi ang Binikwel is, ano na yan ng Kabangkalan. Parang part na siya ng Kabangkalan. So, dito, kung alam nyo talaga yung lugar na to, hindi ko na talaga mamimension kasi hindi ko pa masyadong yung mga lugar dito. Pero ito na yung way na papuntang Kabangkalan proper. Tapos ito rin yung way papuntang Dumaguete, Bais, Mabinay. Ito na rin yung way na to. Mayroon lang ibang na yan dyan pagdating dito sa may crossing. So ayan nga, nadaanan na natin yung kanilang public hospital sa Kabangkalan. Yan, tuloy-tuloy lang biyahe. Chill lang. Tamang chill lang kasi napag namin, dadaan muna kami sa terminal para ma-sure namin kung yung dalawang anak ko ay nakarating na nga mismo dito rin sa Kabangkalan kasi halos magkasabay lang kami pag-alis. Kasi pagkahatid ko sa kanila sa terminal sa Bacolod ay dali-dali akong umuwi ng bahay at sinundo si ate. Then umalis na rin kami agad. Kasi yung unang first trip ng Kabangkalan to Bantayan is 4 o'clock in the morning. So naabot
naabutan pa namin yung unang biyahe ng bus papuntang Bantayan. So dito, ito na yung pinaka-proper. Yan, makikita na, ito yung KC. Ito yung isa sa mga eskwelahan na kilala dito sa Kabangkalan. Tapos dito sa mga side na to is nandito rin yung Jollibee. Tapos ito na rin yung pinaka-ano nila, yung nakikita niyo yung Kabangkalan na yun. Yung parang nila, parang rotonda. So, anyway, papuntang bus terminal ng Kabangkalan City. Tapos ito na rin yung way papuntang Ilog, Hinubaan, Sipalay, Kawayan. So yan, dito huminto muna kami at tinignan namin yung bus kung talaga nandito lahat. Ayan na nga, nandyan na rin sila, nakarating na rin pala sila. So kaso nga lang, ay hindi pa sila umalis. So ayan na nga, yung kaway na yung wala po. So ibig sabihin, nakita na kami nila. Ganun pa man, napapasalamat kami at safe na nakarating yung bus. Kaya payo lang sa mga driver, laging mag-iingat, hindi magmamadali sa biyahe. Isipin nyo na ang sakay nyo ay buhay at hindi naman po kailangan natin magmadali. At ganun po man ay makakarating naman tayo sa ating paruroonan. Lagi lang safe. So dito sa part na to ay nagtuloy-tuloy na kami ng biyahe papuntang Kabantayan, papuntang Bukid. Yan, ito na yung side. Nakikita nyo naman ang ganda, maluwag yung pasada. Pero may nakikita kayong mga truck na may mga karga ng tubo na hindi pa na dadala dun sa central. So dito sa side na to, ay alam nyo na to, ito yung pakyat na sinasabi nilang bulat. Ito na yung paahon na side. Tapos pag papunta ka ng Batayan, ito yung paahon. Pero pag palabas ka ng Kabangkalan, ito yung pababa na kailangan din mag-iingat. Pag galing ka sa taas sa bukid, kailangan mong mag-iingat dyan. Siyempre, pababa yan. So ito na yung sinasabi nilang bulat. Sa side na to is may magandang view. Kaya huminto muna kami. Yan. Siyempre, nag-ano muna kami ng view dito. Nag-unwind muna. Sa bagay, yun ang sinasabi nila, mag-unwind muna tayo dito. At dito, antayin natin pagdating ay pagdaanan bus na sasakyan ng mga anak ko. So yan, makikita nyo guys. Alam nyo kung saan anong lugar to, kung taga rito kayo, kung mga taga dito kayo sa side na to, alam nyo pong lugar na to. So ayun na nga, dumaan na at kumaway-kaway na yung anak ko. So ibig sabihin ay hudyat na to nung biyahe ulit namin. So yan, nagbiyahe na ulit kami. So alam nyo na, hindi na namin na videoan ng maayos. Sa side na to, mayroon palang aksidente nung dun sa may unahan. Hindi na namin binidyohan kasi nga parang hindi namin gusto marita ng ano. So ito na yung proper ng Tape. Yan. Ito na yung Barangay Tape, Kabangkalan City, Negros Occidental. So makikita niyo naman talaga ang daming truck dito. Alam niyo naman kasi ang isa sa pinagkakakitaan dito ay yung kalamay na sinasabi, yung asukal. Kaya kung saan ang dadali yung asukal ay syempre galing sa tubo. Yan, so kikita niyo yung mga truck na papasok ng barangay kasi para kumuha ng mga tubo. So dito sa side na to ay naabutan pa namin yung bus na sinasakyan ng mga anak ko. So yan, nasa likod kami nila. Tamang ride lang din na ginagawa natin. Siyempre, alam naman namin na talagang maabutan pa namin sila at mauuna pa kami sa kanila. So iyan na nga po yung simbahan ng Barangay Tape. Maaalala nyo, yan yung pinaka-ano ng simbahan nila. So dito sa side na to ay nandito na tayo sa Magbalyo. Barangay Magbalyo, Kabangkalan City, Negros Occidental. So nakikita nyo, pababa din to ang side na to. Ayan, marami din truck, maraming bahay magkabilaan side. Pero ito rin yung yung pababa na tong side na to, kailangan din mag-ingat tayo dito dahil na maraming mga sasakyan dito, maraming bata, maraming motor. So kailangan lagi tayo mag-iingat sa mga pagkakataon na ganito, lalong-lalo na yung mga frozen side na to. Kasi hindi natin masasabi yung mga dumadaan na biglaan. So sa time na to ay andyan na yung oras na nga siguro ng pag-ano ng mga estudyante. So nakarating na kami ng mga siguro mga 7 o'clock, mga 7 na ng madaling araw to ay ng umaga.
Kasi nakikita na natin yung araw at saka yung mga estudyante ay pumapasok na sa school. So yan, nagtuloy-tuloy na kami sa biyahe. At dito, malapit na kami sa bantayan sa side na to. Alam niyo na rin ang lugar na to. Makikita niyo ang ganda ng lugar, di ba? Maganda magbiyahe, kaso nga lang, ganun pa man, laging sinasabi, drive safe always, mga riders. Kaya maraming salamat sa panonood. Hopefully, naalala niyo yung lugar na to. Kung mga taga dito man kayo, sana makaride naman din kayo ng ganito. At lagi mag-iingat palagi. Okay? Yan. Dito sa side na to is nandito na kami sa proper ay sa pinakano ng bantayan. So sa side na yan, nasa bandang kanan yan yung pinaka-terminal ng bus dito sa bantayan. So dito is suminto muna kami. Yun, dito ay sinundo ko na din yung dalawang anak ko. At yan, nagsama-sama na kaming apat sa isang motor. Kaya dahan-dahan lang yung biyahe namin papunta dun sa bahay. So yan, maraming salamat sa panonood. Ride safe always. Ingat and God bless po sa ating lahat. Yan, tamang chill. Ang ganda ng lugar. Nakakamiss yung lugar, diba guys? So tamang chill lang, sinundo ko na kasi sila para hindi na sunduin sila ng tricycle mamaya.